Sa lahat ng mga viewers natin, magandang gabi. Magandang gabi na. Ngayon na lang po ulit tayo nakabalik sa ating live stream. So, wala naman tayong definite na topic. Ang ating pagkukwentuhan lang ay kung anong iyong mga tanong. Kung naka-mag-move na ba kayo? Or sino ba ang look forward nyo for the Miss Philippines titles? Ilan din yun? I-award yun sa May 10. Yes. At kung may iba pa kayong mga tanong, sige, tanong nyo lang dyan. Pag-usapan natin yan. Sa mga hindi pa nakakapag-move on, or nakapag-move on ha? Kamusta kayo dyan? Sabi ni Dat, Kuya Carlton sa swimsuit photos ni Jarina, Sasha, and Gwen. Actually, hindi ako nakatutok sa BBP. Nadaanan ko lang itong mga pictures nila, pero hindi ko naman masyadong pinansin. Nadaanan ko lang sa feed. Kasi yung isip ko na sa Miss Universe Philippines pa din. Sabi ni Vince SP, naka-move on na po. Yes. Pero pag pag humupa-hupa na itong Miss Universe Philippines, konti pa, bakupain pa natin mga isang buwan. Tapos wala na akong makwento or wala na tayong pag-usapan, wala na rin akong magawang content. Sisilip na ako sa Binibining Pilipinas. Yes! Kat, pusa. Kuya, kakasimula mo lang ba? Yes po. Bet mo for Miss Universe Philippines 2027, sabi ni Boink, ang aga naman. Ang aga naman para mag-isip. Pahupain muna natin to Miss Universe Philippines 2026 dahil nga sa Sabado, or sa Linggo, kokoronahan na yung mga bagong The Miss Philippines. So, sino yung sa tingin yung Supra, Charm, Cosmo, Eco International, 5 na yon. First runner-up, second runner-up. Tama. Doon lang iikot yung titles kasi 6 na lang yung natitirang girls. Sa tingin nyo may surprise ba sa May 10? Kasi baka bilang wala palang tumanggap ng mga titles at stakes, no? Tapos bilang may surprise pala, no? Bilang humugot sa ibang girls. So sa tingin nyo, ano kaya mangyayari sa Sunday? Kasi last 2024, naalala nyo sa The Miss Philippines, last 2024, may dalawa silang hinugot na hindi naman ang galing sa top 5. Like for example, Alexi, hinugot nila for Eco, hindi yun galing sa top 5. Tsaka si Payumo, si Cyril, hindi rin siya galing sa top 5, pero hinugot nila as Miss Charm. So may mga ganun kayang incident sa Sunday, no? JCD Talk, kung wala daw bagong crown sa Sunday, mukhang wala kasi wala namang chismis ngayon. Kung may bagong crowns, mukhang wala. Pero kung may mga further announcement, abangan na lang natin sa Sunday. Yes. Sabi ni Liwag mo pa initin ng ulo, baka batuhin kita ng cellphone. So, nagsalita na nga daw. Ito yung kumalat na video na ni Mama J na Anya. Bumato ng cellphone dun sa katabi niya. Nagsalita na yung guy. Nakikita ko pala yung guy sa mga event. Nakikita ko siya pero hindi ko siya kilala. So, nabasa ko lang yung post kanina. Nagsalita na siya na hindi naman pala binato. Nagbibiroan lang sila. At sa table binato. And then, dun sa comment section, marami namang saksi na inatest nila na totoong sa table binato. Hindi naman sa kanya. Acting na acting lang talaga yung guy. So, yun. Siyempre, yung sa video na lumabas, mukha talagang binato. Pero, hindi, ano lang siya. Sa table talaga yung sa table talaga binato. Ano po yung title ng The Miss Philippines? Ay, ano po yung The Miss Philippines? Yung The Miss Philippines nag-originate sila ng 2023. Ang kauna-unahang The Miss Philippines si Pauline Amelings. As in sole title holder siya. Inappoint sa kanya yung title na The Miss Philippines in 2023. Ni kay Pauline Amelings. And then, kasabay nun, inappoint din sa kanya yung Supra. So, yung The Miss Philippines, nasa kanila yung mga second-tier crowns na pinamimigay din sa Miss Universe Philippines pageant. Nagkataon lang na hindi sila pwedeng pagsabay-sabayin sa isang stage kasi yun yung direktiba ng Miss Universe mismo, Miss Universe organization na bawal pagsabay-sabay yung crowning sa isang stage. Kaya siya made The Miss Philippines na nag-originate in 2023. In 2023, nagkaroon din ng separate pageant ng The Miss Philippines. Kung tatandaan nyo, si Alatea Ambrosio yun nanalo doon. At siya yung kanoranahang supranational. Siya yung sole title holder ng The Miss Philippines in 2023. Bale, ang tama ba?
Kasi ang pagkakatanda ko, kay Pauline Inaward yung unang title ng The Miss Philippines. Pero hindi ko siya alam kung 2022 siya or 2023 siya. Kasi sa Latia, 2023 siya to The Miss Philippines. Then after nun, in 2024, hindi na nagkaroon ng separate pageant ng The Miss Philippines. In-award na siya dun sa mga girls na nanggagaling sa Miss Universe Philippines mismo. Nakakalito, no? Yun na sa batch nila Alexi, nila Cyril Payumo, ayan. Ni Tara Valencia, doon na siya in-award. Tapos yung crowning nun nangyari after nung crowning mismo no Miss Universe Philippines 2024 na hindi na inere sa TV. Or I mean sa live stream, kinat na, hindi na inere tapos separate pageant. So ganun siya. And then in 2025, last year, ganun din ang nangyari. Now, ngayong 2026, ganun din ang nangyari, pero ang coronation, umabot ng isang linggong gap. Unlike before na right after the coronation of the mismong Miss Universe Philippines, kinokoronahan yung mga The Miss Philippines winners. So, medyo nakakalito siya sa mga hindi masyadong nasubaybayan. Pero kung nasubaybayan yung kwento ng The Miss Philippines, ma-digest nyo naman siya. And then on Sunday, The Miss Philippines, Supranational, Cosmo, Charm, Eco, International, first runner-up, second runner-up. Yun yung pagkakaalam ko Pero baka may mga changes ulit ng mga kung ano mga pamimigay na titles sa Sunday, yun yung abangan natin. Okay? Sabi ni Boink, Supra. Ang Supra niya sa Cebu City, ang Cosmo niya sa Taguig. Ang Eco niya sa Cebu Province, ang Muntinlupa naman niya, ang Eco niya si Cebu Province or Muntinlupa, ang Charm sa Tarlac. So, nanggaling si Muntinlupa, hindi pumasok si Muntinlupa sa top 5 kasi expect muna natin na itong mga crowns na to, manggagaling siya sa mga nag-top 7 or top 6, yung sa 6 na natira. Pero kung may tumanggi man doon, or may hindi napisil doon yung organization, baka kumuha ulit sila doon sa mga girls mula sa top 15. Kaya let's see kung mapasok si Muntinlupa. Ayun nga yung sinasabi ko kanina, baka may mga twist sa Sunday. Okay. Wag daw bigyan ng Eco si Nicole, sabi ni Jules. Wag niyong bigyan ng Eco si Nicole, downgrade. Actually, Jules, kung iisipin, ganun talaga. Kasi syempre nasanay tayo na Big 4. Diba? Big 4. Pero, nangyari na siya before. Diba si Atisa nga, tinanggap niya nga yung Cosmo Kaya parang hindi mo na rin siya masasabing downgrade. Tsaka as long na nagre-represent ka ng Philippines, nakasuot ka ng Philippine sash, feeling ko hindi na rin siya downgrade. Dati ganyan din yung thinking ko kasi nga 'di ba? Solid pageant fans tayo. Lumaki ko nang kinikilala lang talaga Big 4. Big 4 wala nang iba. Pagdating sa ibang mga titles, ang tingin ko diyan perya, parang ganyan. Pero yung mga unti-unti na hanggang sa in 2024 si Atisa lumaban nga sa Cosmo to think na nag-first runner-up siya sa Miss International. Pagkatapos noon, parang lumawak na rin yung thinking ko na as long na Philippine sash yung suot mo, then it's not downgrade kasi nare-represent mo yung Philippines. Yung pageant siguro hindi makasabay dun sa mga Big 4 pageants na yan, ganyan. Pero siguro ganun na rin siguro talaga ngayon ang kalakaran. Kailangan natin sumabay. Kung Eco si Nicole, sa kanya yun. Kung tatanggapin niya may 2 crowns po ba ang BBP? I don't know. Cosmo daw for Taguig. Sabi ni Doodle Anime, actually pwede na. Nung una, sinasabi ko hindi. Sabi ko ang Cosmo ko si Roxy o kaya si Nicole Borromeo. Pero Nicole Borromeo talaga po pag Cosmo. Kasi nga gusto ko yung idea na sunod-sunod sila ni Atisa, ni Chelsea, ganyan. Tapos bilang Nicole Borromeo. Gusto ko yung ganong idea. Na parang feeling ko pantay-pantay lang sila ng status or level. Tapos, bilang ito, may mga naririnig na nga tayo, gusto nila sa Taguig for Cosmo. Tapos bila ako naisip, bakit hindi? Kasi iba yung atake na ibibigay ni Taguig, ni Bella sa Cosmo kung sakaling nasa Cosmo siya. Kaya lang naman ako nagde-duel or kaya ayoko na si Bella yung Cosmo. Kasi nga, gusto ko, statuesque yung Cosmo, yung matangkad pa din, yung ganyan. Kagaya ni USA nito, yung mga haba, ganyan. Kaya hindi ko bet for Cosmo si Bella. Pero ngayon parang okay na rin pala kasi nga ibang atake pala ibibigay ni Bella. Malay nyo, gusto pala ng Cosmo ng alta-altahan. Kasi di ba si Chelsea Massa,
Malay nyo sa alta-altahan, sa IMG prototype. Kasi di ba si Bella IMG prototype siya eh. So, malay nyo, gusto pala ng ganun ng Cosmo. So, bakit di natin subukan? Malay natin umubra. So, pag umubra, ibig sabihin yun pala yung gusto. So, pwede rin pala, no? So, yeah, okay na ako for Bella, for Tagig for Cosmo. Lala! Thoughts nyo po na El Tocuyo si Nueva Ecija. Actually, sad kasi sobrang ganda ni girl. As in, gandang-ganda ako sa kanya. Gandang-ganda tayo lahat. Marami nagro-root sa kanya. Even yung final, sobrang ganda niya. Actually, ako kitang-kita ko siya. Ang ganda-ganda niya sa evening gown. Pero talagang hindi mahugot ng performance. Parang ilang beses natin siyang nakita sa mga outings nila na talagang underwhelming yung performance niya. So, yung mga activities na yun, parang every activities nila binibigyan siya ng chance pero talagang hindi na talaga mahugot ng performance niya. Kasi feeling ko kung nagpe-perform naman yan, iwa-wildcard yan eh. Kasi hindi mo rin maalis kay Santo Tomas La Union. Si Santo Tomas La Union yung naggulat sa wildcard, tsaka si Iligan. Though si Iligan, may mga hanas na mag-wildcard to. Pero kahit nag-wildcard tong dalawang to, ang gagaling naman kasi talaga. Talagang nagpe-perform siya na hindi lang sila pinag-uusapan. May mga nga ako post ako kay Iligan, 'di ba? Kay Iligan na sabi ko ito, ang galing-galing ito, blah blah blah, pwede mag Dark Horse ganon. Sa San Tomas La Union, hindi ko siya pino-post pero pag napapanood ko siya, nanlalaban talaga siya. Aqua Boracay pa lang, nanlalaban na talaga tong dalawang to. Kaya hindi mo rin maaalis talaga na bakit sila yung nag-wildcard. Ganyan. The rest of the girls kasi pumasok by sponsor picks. Like for example, Albay. Kaya lang naman pumasok sa Albay kasi nag-playtime siya. Pero kahit naman nag-playtime sa Albay, performer din. Ganyan. So, yeah. Wait lang Sabi ni Jaya, Supra, Pampanga. Actually, gusto ko rin si Allison sa Supra, pero parang gusto ko na kay April eh. Parang, alam mo yun, nag-ano ko, half-hearted. Yung parang nalilito ako kung April ba or Pampanga. Gusto ko makita talaga yung caliber ni Pampanga ni Allison sa Supra. Ayoko na siyang pabalikin kasi feeling ko nakakapagod na. Pero kung siya naman yung sa Supra, paano naman si April? Ayoko na rin naman pabalikin si April. Gusto ko na rin makita yung caliber ni April sa Supra. Kaya isa lang ang pipiliin natin, Pampanga or si April. Pero parang talagang si April yung gusto ko makita sa Supra, kaya abangan na lang natin sa Sunday kung anong mangyayari. Kayo ba, sinong gusto niyo makita sa Supra? Actually, si Marian nga, gusto ko rin makita sa Supra. Gusto ko makita yung ganong kalibre, pero talagang mahirap eh. Yung Cosmo ko siguro lalako na kay Bella. Lock na ako kay Bella. Kung gusto nila, kasi malay nga natin bigla may mga ayawan ng crowns. Bilang lang pala sila, miss you or nothing. Kaya tingnan natin yung magiging appointment sa Sunday. Sabi ni Kat, si Atisa lang po ba ang kauna-unahang nagbaba sa Big Four? Yes, as far as I know at mukhang siya naman na talaga. Si Atisa yung kauna-unahang babaeng Big Four title holder, first runner-up pa, na bumaba ng pedestal para mag-compete sa isang inaugural newbie pageant na Cosmo. Ayun, kaya parang nangyari na siya eh. Nagawa na nga ni Atisa, kaya parang feeling ko, hindi na rin naman bago kung gagawin ni Nicole. As long na, sabi ko nga, as long na Philippine sash yung isusuot din, okay na yun. Pero na kay Nicole na yun kung tatanggihan niya nga. Kaya yun ang abangan ulit natin sa Sunday. Sana pumasok daw si Sultan Kudarat sa title ng Crown. Let's see. Kasi may runner-up pa. First and second. Or tingnan natin yung first or second, baka gawin din nila kagaya ng Mr. Pilipinas Worldwide yung title. Parang merong The Miss Philippines mismo. Tsaka merong Miss Worldwide. Tingnan natin kung may ganun. Kasi nalala niya sa Mr. Pilipinas Worldwide, may mismong Mr. Pilipinas Worldwide, tas may isa pang The Mr. Philippines. So, tingnan natin kung gagawin yun sa Sabado or sa Linggo, kung may The Miss Philippines tsaka Miss Worldwide. Tingnan natin. Kasi wala pa naman sila nilalatag kung ano talaga yung pamimigay sa Sunday. Ano oras po sa Sunday? Mga 7 ulit or 8. Ano siya? Ila-live siya sa Playtime YouTube channel. Yes. So, ano pa yung mga simpatya nyo dyan? Sabi ni number 1,
Number 1 ang pangalan niya. Hindi, wala siyang pangalan. Supra Taguig. Ang Supra niya si Taguig. Ang Cosmo niya si Cebu Province. Ang Pampanga niya si Ico. Si Sultan Kudarat, first runner-up niya. Tapos Cebu City, second runner-up. Ay, hindi. First runner-up sa Cebu City. Ang second runner-up niya si Tarlac. Tama ba yung pagkakaintindi ko? So, ang gusto niya sa Supra si Taguig, no? Pero ano pala talaga ang standards prototype ng Miss Cosmo, sabi ni Archangel. Yun nga, Archangel, kasi nga, pangatlo pa lang ng pageant. Third edition pa lang nila this October or December. So, yung standards or prototype, hindi mo masabi. Kung gusto ba nila yung mga modelesque, gusto ba nila yung makukudalang, or gusto nila pang IMG era. Kaya hindi mo pa siya mahuli. Kaya nga sabi ko kanina, let's try Bella. Kasi baka si Bella pala. Kasi nga di ba si Bella pang IMG. Yung kahit alam mong short side, pero kumukuda naman talaga. Ganon. So, baka siya pala. Kaya nga sabi ko i-try natin. Kasi parang itong mga past 2 years ng Cosmo, sabi ko baka matatangkad ang gusto ni Bawang. Mga modelos matatangkad. Mahaba liig, mahaba balakang, mahaba ano. Kasi si USA, si Linguist, mahaba. Mahaba na kumukuda. So, ayun, let's see. Hindi natin alam. Kasi yung pinadala natin last year, makamasa si Chelsea. Maganda naman. Hindi nga lang nakipagsabayan sa kudaan ni Linguist. So, baka gusto ni Bawang overall. Pero let's see, kasi baka modeles pala yung gusto ni Bawang, yung mahahaba. Tingnan natin, di ko rin alam kasi pangatlo pa lang na edition. Sabi ni Teriezo, Miss Cosmo si Bella. Japs, hello! Iba-ibang pinapanalo ni Cosmo yung first edition, ibang hulma. Pero si Indonesia nung first edition, mahaba tangkad, modelesque. Kahit sabihin mo iba ang sinasabi ng mga pageant fans, hindi daw kagandahan. Pero modeless siya. Ewan ko, hindi ko alam kung saan nila nahugot 'yon. Kung paano. Pero yung second winner nila last year si Linguist. Modeless, ganda rin naman, pero kuda kong kuda. Kaya hindi ko alam ngayong third edition. Tingnan natin. Ayun. Sabi ni Jules ulit, feel ko MGI ang galawan, then pasok sa advocacy, then na heighten talaga. Ay, yun ang feel mo. Pero ako feeling ko talaga IMG era. Kaya ngayon ko lang napagtanto na baka IMG era. Regardless sa height, kung matangkad or maliit, basta kumukuda lang. Yung parang si Linguist nga kumuda. Parang kaya makipagsabayan sa ganun. Feeling ko lang baka nabubuo na nila yung gusto nila. Na ay, ganito pala yung gusto namin. Kaya baka pwede naman natin i-try nga si Bella kung gusto ni Bella. Kasi baka nga si Bella, alam mo, magustuhan siya, di ba? Ayun. Si Nicole, actually, di ba, first bet ko nga si Nicole for Cosmo. Pero parang hindi na lang pala kasi nga, kudaan ata ang gusto ni sikat din naman si Bella dito sa Philippines. Kumbaga, people's queen na din siya. Kung clout din naman, may clout naman si Bella. So, tingnan natin. Hi, sabi ni Archer. Hello, Archer. Dissolve na ang MGI PH. Saan ang other titles? Saan mo nakuha yan? Talaga ba? Na-dissolve ng MGI PH. Hindi ko alam kung saan mapupunta yung other titles. Pero kung ganyan, Archer, malamang yung ibang titles, mapupunta rin yan sa Miss World. Kasi diba, pag ginaganap tong MGI PH, may mga ibang titles pa dyan. May Reyna dyan, may mga tourism, tsaka may Reyna Hispano. Nandiyan yung Reyna Hispano, nandiyan yung Asia Pacific. So baka mapupunta siya sa Miss World. O kaya baka itong ALB Circle of Pageant, gagawa na lang ulit ng ibang pageant pero hindi na mismong MGI PH. Ibang pageant. Kung saan nandun tong mga titles kasi sobrang dami na Pero ito guys, itong MGI PH hindi pa naman yan confirmed. Pero yung balita ngayon, alam niyo naman na siguro yung balita kung sino na yung bago daw na may-ari ng MGI PH. Pero hindi pa naman siya pinupost sa mga social media. Pero yun nga, kung babasahin nyo din naman ng mga nangyayari, mukhang totoo nga talaga. At si ganito na nga ang may-ari. Balik na daw sa BBP. Hindi ko alam kung ibabalik pa yan sa BBP. Kasi hindi naman, ang umalis sa BBP, MGI mismo Hindi naman siya tinanggal ng BBP. MJ mismo yung umalis. Kaya, nakainawat yun kung ibabalik niya.
Hindi niyo ba alam yung balita? Diyos ko, balitang-balita na sa social media. Kung sino na daw yung bagong may-ari ng MGI. Pero hindi pa siya sure kasi as long na walang confirmation, wala talaga. Pero yun nga yung balita. Ayun. Oo. Yun na nga. Ayun, sa inyo na rin ang galing. Yun na nga. Oo, yun yung balita ha. Pero hindi pa naman siya sure. Kasi wala pa namang confirmation na I am the solely, ganyan. Yung mga post, ganyan. Pero mukhang siya na nga talaga. So, yun. Tapos, kung sabihin natin na siya na nga yung may-ari ng MGI, so yun, naabangan natin kung sino ang susunod na MGI PH this year kasi siya ang dakilang alay. Di ba yung magiging MGI PH ngayon, siya yung magiging dakilang alay. So, tingnan natin kung sino ang dakilang alay. Based sa sagap mo true na may new titles din sa The Miss Philippines, wala less. Wala, kung may mga new titles man, ano lang yun yung mga, kagaya sa Mr. Pilipinas Worldwide, yung sabi ko nga kanina, parang Miss Worldwide, tsaka The Miss Philippines. Parang sa Mr. Pilipinas Worldwide, nagkaroon ng mismong Mr. Philippines, tsaka Mr. Pilipinas Worldwide. Baka lang nga kasi wala pa naman nilalatag talaga ng mga information. Tingnan na lang natin sa Sunday. Okay? Sabi ni Makeup Girly, Sir, question po, bakit parang hirap ang PH makakuha ng Miss World crown? Ano ba? Baka, yun nga, baka yung mga pinapadala, baka hindi gusto ng mismong organization. Hindi nasa-satisfied or napufulfill yung gusto ng organization, kaya hirap talaga since 2013. Tsaka baka nga kasi, lagi natin sinasabi, ang gusto din ng organization, ng mismong Miss World, yung organic, yung advocacy. Hindi yun ginawa lang kasi magpa-pageant. Baka lang nga. Yun. Sana bigyan din daw ng, sabi ni Ivan, sana bigyan rin ng final walk ang Miss Philippines and How I Wish. Meron naman yan, kasi yung event nila sa Sunday, yung event ng The Miss Philippines Organization sa Sunday, solely sa mismong Miss Philippines talaga. Or I mean, magpo-focus talaga sa The Miss Philippines. So, magpa-final walk yan. Bago koronahan yung mga girls. Kasi talagang yung event na yun para sa kanila. Ay, sabi ni Rin. Gusto ko yan, Rin. Sabi ni Rin, what if i-appoint na lang ni Sir Jojo si April? Alam mo na, ina-imagine ko yung ganyang eksena kasi nga ito na nga daw. Ang si ganito na nga daw, yan, binanggit na rin ni Rian. Si Sir Jojo Bragais na nga daw ang may-ari ng MGIPH. Ayun sa sabi-sabi, hindi siya kumpirma, sabi-sabi lang kwento, chika. Tapos, ayan, gusto ni Rian i-appoint na lang si April. Sana nga siya mangyari nga siya, no? Ganyang eksena. Kasi, syempre, kukuha rin naman to, malamang, ng girls galing sa Empire. Kaya nga guys, di ba yun yung sabi natin ng mga previous live natin. Kaya nandun si Nawat nung Miss Universe Philippines. Tapos malay nyo si Nawat na namimili na pala doon ng mga girls, no. So let's see, abangan natin. Kaya exciting ang pageantry dahil sa mga rigudon ng mga franchise. Dai, sa top 15, sabi ni Dai, sa top 15 na hindi makapasok sa top 7, sino gusto magkakaroon? Sa top 15, ay kunyari may huhugutin sila. Ito sabi ni Dai, sa top 15 daw na hindi nakapasok sa top 7, sino daw gusto magka-crown? Mangyayari to kapag may mga girls na tumanggi, yung mga girls from top 7, yung 6 na tira, kunyari tumanggi sila, mangyayari yan, nahuhugot dun sa top 15. Nangyari yan noong 2024, nung hinugot si Alexi, tsaka si Cyril Payumo mula sa top 10 or top 12, ganyan. So, sino daw ang bet natin? Baguio, Roxy Baines, kung bet niya pa. Tsaka si Adela Marshall, Muntinlupa. Sa Empire po ba yung Ikotin? Actually, hindi ko din alam. Kasi yung last year na Ikotin, hindi nila hinugot sa Empire eh. Separate franchisor. Separate organization, yung nagpadala ng Ikotin last year eh, hindi galing sa Empire. Pero yung mismong Iko International na sa Empire, kaya hindi ko din alam ang sista dyan. Ayun na lang aabangan natin kung may yung Ikotin ngayon binalik sa Empire. Ayan, Rian, yun, nasagot na natin.
Pwede din talaga si Bagya sa charm. Paano magpa-final walk si Emma? Kung sakaling nag-iba na yung franchise holder. Parang ginawa nila kay Gazzini. Yung parang ginawa nila kay Gazzini noon, 'di ba? Naalala niyo si Gazzini galing BBP. Nag-farewell walk din naman si Gazzini sa Empire noon eh. Oo. Hihingi lang ng mga permission, ganyan. Nagkataon nung time na yun, pumayag ang BBP, binigyan ng basbas, kaya nakapaglakad si Gazina sa Empire. So, ganito din naman yan. Tsaka okay naman ang ALB tsaka ang Empire. Magkakaayos naman sila. Nandun nga si Sir ALB, nanonood nga siya last Saturday. Oo, nasa likod ko lang si Sir ALB at nakapag-usap pa kami. So, okay naman sila. Wag sana i-appoint si April dahil magsasacrificial lamb siya. Actually, Teresio, ito daw, wag daw i-appoint si April kasi magsasacrificial lamb siya. Kung si April din naman na mag-EM, kunyari lang naman natin to. Naiisip. Pero parang napaka-imposible niya talaga mangyari. Kung si April daw ang MJ, actually okay lang sa akin kasi nga palaban. Alam mo yung palaban? So, kung si Sacrificial Lamb, dapat palaban din si Sacrificial Lamb para walang butas. Para kahit sabihin mong si Sacrificial Lamb ay umusad, umangat ng pwesto, nag-runner-up, or even manalo, wala kang mahanapan na butas. Kaya okay na rin. Yung matatakot pa din yung mga kalaban. Na kahit sabihin, ay, pangatlo na nila yun, pero nakakatakot pa rin talaga. Kumbaga, wag yung mediocre na performance. Para matakot pa din yung mga kalaban. So, yeah. Kuya, Jules, kuya, sino want po FGI PH 2026? Depende sa mga girls. Actually, wala akong wishlist talaga. Yung ikaw wala talaga. Kung sino lang yung makita nating babae na magsasali, tas from there, mamili na lang tayo, ganyan. Sabi ni Marcy, nanghihinayang ako kay Roxy and Justine. Si Justine actually nakapanghinayang din. Pero kasi hindi mo na alam kung saan mo ilalagay si Justine. Kasi si Justine, syempre nasa age na din na category. So, hindi mo na rin siya alam kung saan mo siya ilalagay. Siguro kung walang mas palaban, pwede na pa natin siyang iingat. Pero kasi kung ibibigyan mo siya ng pwesto, paano naman yung iba? So, wala ganyan talaga siguro Kaya sino want to for MGI page na sagot natin? Sabi ni AUF, paano po kuya pag lahat ng top 7 gusto magka-crown? Yun ang tanong natin. Yun, paano daw pag ang lahat ng top 7 gusto magka-crown, sino po ang ilalagay mo as first and second runner-up? Ako kasi syempre, anime yun, mahirap mamili. May mga kausap nga ako sa Instagram, sabi ko, sino yung mga bet nyo? Rumble nyo tong top 6 pag nakuha nyo. Sige, go. Actually, 6 na nga lang yun, pero nahihirapan ka pa mamili, no? Sino yung magpipilian mo sa 6? Again, si Alison Hetland, si Marian Arellano, si Sultan Kudarat, Jen Rose Javier, si April Smith, si Bella Ismael, tsaka si Nicole Borromeo. 6 na lang yun, pero nahihirap ka pang rambulin. Tapos, kung may first and second runner-up, siguro ibibigay ko na lang muna yung first and second runner-up kay Jen Rose Javier, tsaka kay Nicole Borromeo. Kasi parang yung natira, gusto kong munang makita sila sa international pageant. Kay Nicole Borromeo, nakita na rin naman natin siya sa international, kaya parang okay na muna. Paunahin ko na muna yung iba. Kay Jen Rose Javier, parang konting piga pa, kasi parang gagaling pa to. Tsaka wala kailangan natin maglagay sa runner-up pose may mawawala talaga dun sa 6. Kaya siguro yun muna yung pipiliin ko. Kayo ba? Sino ba? Ivan. Pero kung talagang kudaan sa Cosmo, separate lang ng Miss Cosmo PH, sabi ni Ivan. Masyado kasing magastos pag yung, alam mo yun, may mga separate pageant. May separate Miss Cosmo, may separate Miss Supra, may separate MUPH. Tsaka ang daming nangyayari. Sabi ni Dirty Girl, hello Dirty Girl, Supra daw ang bet ni April. Actually, sana nga mag-Supra na talaga siya. Parang sarap niya subaybayan at makita sa Supra, next year, 2027. Jules, do you think Tara fits for MGI? Fit din naman. Pero syempre, kailangan pa ng mga
malalang pasarela. Pero yung prototype, yung kabuuan niya, fit talaga. Pasarela lang talaga, syempre. Yung talagang pasarela na dapat, ano na lang sa kanya, muscle memory, yung talagang authentic, yung hindi mo aral. Pusang ina mo. Sabi ni Pusang ina mo, supra daw niya si Allison. Wala rin akong problema. Dalawa ko silang pang supra, Ali or April. Kung sino man sa kanila, bahala na sila. Sabi ni Ivan, pati si Starlock, Supra din. Yes, ayun nga din yung sabi ko eh. Kahit ko, sabi ko si Marian, gusto ko rin makita sa Supra. Bahala na rin sila. Basta sa tatlong yon. Sino ba yung isa natira? Si Jen. Oo nga, basta sa tatlong yon, kung sino man sa kanila yung Supra, bahala na sila. Magkaiba na bang MGI sa MGI All-Stars? Yung MGI, tsaka MGI All-Stars, magkaiba siya ha. Ibang pageant siya. Yung MGI, yung ginagawa every year. Yung MGI All-Stars, inaugural nila. Pero itong MGI All-Stars, hindi ko alam kung special edition lang this year eh. Or kung every year magkakaroon ng MGI All-Star. Pero magkaibang pageant sila. Pero may-ari lang ng sinawat. Pero dito sa franchise, wala naman siyang kunyari dapat may franchise yung country para makasali. Wala naman kung sinong gusto sumali bawat country, go lang. Pero dito sa atin, ang sugo ng franchise holder ng mismong MGIPH ng ALB Circle of Pageants, si Kaylin Trajano. Kasi iba-iba sila eh. Diba, ilan na yung representative natin? 5. From ALB Pageant Circle, si Kaylin Trajano. From Empire, si Gazini. Si Imelda Schweighardt, hindi ko alam kung sugo siya ng KF or kung powered siya ng municipality nila or or business, private, ganyan, hindi ko alam. Si Alexa Nunez, kay Josh Yugen yan. KF daw si Imelda, okay. Si Alexa Nunez, kay Josh Yugen siya. Si Ravenna, Miss International Queen Philippines. So, kanya-kanya silang backup. Yung remaining crown po ba is kukunin sa 6 na tira? Yes, Jonel. Yes, sa 6 na tira kukunin yung remaining crown, pero syempre pag may umayaw doon, ang next option dyan, yung mga pumasok sa top 15. Yung Sultan Kudarat last year, sila din nanalo sa voting, hanggang ngayon sila din. Yes, Nap. Sila din po. Charm ko talaga si Pampanga, sabi ni Teriezo. Actually, yung charm, kasi parang ayokong tanggapin talaga na si Allison mapupunta sa charm. Sige, parang napaka-high caliber naman ni Allison, that's the charm. Pero kung doon na talaga siya mapupunta, okay na rin pala siya. Parang training ground ba? Kasi syempre, kung tutusin, di naman talaga papulido si Allison. Maganda lang yung caliber niya. Sobrang ganda ng caliber niya, pero hindi ba talaga siya pulido? So, maganda siyang training ground ba? Sige, okay, pwede na sa charm. Doon na lang. Kasi syempre si April sa Supra. So, doon na lang training ground. Para mahasa pa. Tapos, recently, ang mga kinokoronahan pala sa charm, no, kahit sabihin mong charm yung title. Diba, Miss Charm, akala natin charming, mga youthful, mga teens, ganyan, ang itsurahan, mga youthful. Pero mga kinokoronahan pala nila recently, mga titahan naman pala, mga mukhang matured. Yung mga woman talaga. So, baka bagay si Allison doon. So, tingnan natin. No? Kaya, yeah. Pwede na rin pala. What daw si Allison for Cosmo? Kung doon siya ilalagay, pwede na din. Pero, as much as possible, gusto nga natin sana yung Cosmo, yung nakikipagsabayan sa debate. Kagaya ni USA last year. Nakikipagsabayan sa debate at as much as possible, maraming clout, mataas ang engagement, following. Kumbaga, love naman ng mga pageant fans si Allison. Kumbaga, mas heavy yung funnies. Ayun, yung parang sikat na sikat talaga. Solid pagdating sa Philippine pageantry. So, parang pwede na rin naman si Bella. So, ewan ko, tingnan natin. Abangan na lang natin sa Sunday. Sabi ni Mr. Ben Debater, dawanid natin sa Cosmo. Yes. Yes.
Um, wait lang, ang bilis ng comment section. Open si Bella sa Cosmo. Sorry. Open si Bella sa Cosmo. Nasaan na yun? Pero ang bet niya ay Supra and Cosmo. Open naman pala siya sa Cosmo. So, tingnan natin kung sa kanya talaga yung ibibigay. Or tingnan natin kung sino yung mga inaloklan. Basta sa Sunday natin yan malalaman. Wala bang final walk ang mga na-winner last year? Meron yan for sure. Sa meet-in, meron yan. Si April sana sa Cosmo, manlalamon check siya sa debate. Hindi. Sa Supra na lang sana siya. If support of the province, SK for MCO, pero kung kudaan, tagig. Oo nga, kasi may pa-voting no? Oo. Kaya parang kunyari, biglan nilagay dun si Sultan Kudarat, si Jen Rose, hindi mo na rin masisisi kung bakit siya, no? Kasi yung mga ganyan-ganyan madaling mahatak. No? Kuya Carl, kung ilalagay si Nicole sa charm, dapat ba niyang tanggapin o wag niya? Tanggapin na niya. Kasi guys, ito yung idea or thoughts sa mga tumatanggi. Wala naman, lahat naman tayo open tumanggi. So, tumanggi sa mga ganyan, sa opportunities, trabaho, sa job. Pero parang feeling ko dati na siya tinatanggihan. Ewan ko, hindi ko alam kung ano yung thoughts nyo doon. Pero feeling ko pag may pumasok sa yung ganyan, as long as wala namang conflict, tanggapin mo na. Kasi magbe-benefit din yan sa'yo in the future para sa mas maraming opportunity. Kasi syempre, alam niyo naman, maliit lang naman ang mundo. Yung mga katrabaho mo dyan, siya din naman yung magbibigay sa'yo ng mga oportunidad in the future. So, pag may pag may eksenang, sabihin, hindi, tinanggihan yan dati yung parang mabad shot ka na agad. Ewan ko lang, feeling ko lang ganun yung ganun lang yung idea ko dyan. So, as long na wala namang conflict sa trabaho mo, sa mga sponsors, sa sponsors, ano ba tawag doon? Sa mga collaborations, ganyan. Go lang ng go. Pero kung may conflict, hindi talaga pwede. Bakit po natagalan yung ibang crowns? Bakit daw natagalan yung ibang crowns? Siguro nagde-deliberate pa. Una, nagde-deliberate pa. Baka nahirapan. Pangalawa, baka sumunod na dun sa instruction na bawal siyang koronahan right after the coronation night. Pangatlo, baka kailangan may separate pageant na mangyari. Hindi siya yung pwedeng agad-agad dun sa same stage, same venue ko koronahan. Pang-apat, ito yung available schedule. May 10. Ito yung available schedule ng venue, ng tao, ng organization. May 10. Kasi weekend, di ba? Kaya May 10 siya. So, suma total, natagalan talaga. So, baka yun yung rason. Para sa inyo, sino ang MUR nating? Tanggapin na nila. Maganda naman stepping stone yan Kasi nga, dati, di ba, paulit-ulit ko sinasabi, dati naniniwala ako, pag MU na lang talaga, wag na bumaba. Pero yung time na nagawa na ni Atisa, nagawa na kasi ni Atisa, nag-Cosmo siya, pwede naman pala, tapos kinabukasan. Then, next year, nag-MU siya. Tapos nanalo siya. So, parang maganda pala siyang stepping stone. Training ground. Maganda siyang training ground. So, parang tanggapin na nila. Sabi ko nga kanina, as long na wala namang conflict sa mga endorsement mo, sa kontrata, wala namang conflict. Tanggapin na, may pera, may budget, may time. Wala namang ginagawa, wala ka namang trabaho, kunyari. Hindi conflict sa existing na trabaho mo. Tanggapin na kasi, syempre, experience, opportunity. Yun. May budget din naman, ganyan. Kasi malay mo next year, sumali ka ulit ng Miss You. At least, wala kang mga nasagasaan. Madami namang ganap sa buhay si Nicole. Kung madaming ganap, edi go na. Pero ayun nga, at the end of the day, nasa kanila pa rin naman yun. Sila naman magdidesisyon, hindi naman tayo. Yung beauty ni Allison, mas maganda if Eco or Supra. Pag charm kasi baka laruin lang nila sila Ali doon. Yung beauty ni Allison mas maganda if Eco or Supra. Pag charm kasi baka laruin lang nila.
Sige. Pero kasi, Brenis Manalo, hello. Kung isusupra mo kasi si Allison, saan na mapupunta si April? Saan natin ilalagay si April? Sino ang Miss Supra mo? Allison. Sino ang Miss Supra ko? Allison, April, or si Marian? GPJ. Maugong na si Jojo Bragais ang new owner ng MGIPH. Yes. Ayan nga yung pinag-uusapan natin kanina. Yan nga yung pinag-uusapan namin kanina, GPJ. Tapos mamaya magulat kayo, no? Or I mean, magulat tayo. Sa Sunday, doon na rin pala kumuha ng Miss Grand International. Miss Grand International for 2026. Yes, kung cause mo sa Taguig, tas kudaan, pero bitin, pwede kang mag-join ulit sa Miss Universe, pangyari ulit. Yes, di ba, Ivan? At least hindi nasira yung yung, alam mo yun, yung pakikitungo sa org. Kasi tinanggap lang ng tinanggap. At saka go na sila sponsor ni Mama J. Correct. Basta walang tatamaang budget or blah blah blah. Les, kung may chance, Kuya Carl, to add the Miss Philippines na crown, ito? Wala ka na kasing Ito daw sabi ni Les. Sabi ni Les, kung may chance ka, Kuya Carl, to add sa the Miss Philippines na crown, ito? Wala na kasi mga available na crown. Ayoko naman kumuha ng mga basta-basta lang na crown. Kunyari, Miss Kineso, Miss Chobalu. Para lang may masabi managdag. So, wala ka na talagang may add kasi walang available. Pero kung meron, kukuha ka sa ibang franchise, siguro Asia Pacific, Reina Hispano-Americana. Mga ganyan. Parang cute-cute niya makita. Nasama-sama sila sa isang org. Gusto daw ang Supra si Bella. Ayan. Gusto daw mag-Supra ni Bella. Sige, tingnan natin. Do you think po sasabihin advance sa mga girls if may crown before coronation? Do you think sorry. Do you think po sasabihin in advance sa mga girls if may crown? Yung isa sa Sunday ba yan? Yung Sunday ba yung pinag-uusapan natin? Feeling ko itong week na to, alam na nila. Kumbaga nagne-negotiation na yan. Na girl, ikaw yung gusto kong bigyan ng Supra, gusto mo ba? Feeling ko nagne-negotiation na yan, mayan. Ano na lang, graduation na lang sa Sunday. Awarding ceremony. Hindi yung magugulat ka, alam mo yung nagulat? Supra, Kineso, gulat. Feeling ko nag-uusap-usap na yan ngayong linggo. Para kung may tumanggi, alam mo yung second option. Si Marian and Ali open naman daw sila sa any crown. Marian at dapat open sila kasi syempre itong mga to first time nila magre-represent yung country. Actually lahat naman sila first time nila magre-represent yung country kaya nga dapat open sila. Maliban kay Nicole kasi Nicole nag-runner up na sa international. Pero the rest dapat open sila sa any possibilities kasi nga first time nila magre-represent yung country. Kaya wala talagang problema. Even si Bella, kahit sabihin mong i-ecotourism or charm si Bella, walang problema kasi nga, first time Philippine Sash. Even kay April, wala rin problema. First time Philippine Sash. Kaya, go lang dapat ng go. May magiging runner-up po ba? Expect natin meron. Kasi ilan lang din naman ang ibibigay na titles. Yes. Nakikita ko talaga sa Universe si Bella. Nakikita ko talaga sa Universe si Bella, but wala na tayo sa IMG era kasi ngayon puro luto. Well, ganun talaga, nagbabago lahat. Pero ayun nga sabi natin na Ivan, ano lang naman to, season lang to. Nangyari din naman to sa mga Trump era, bago nag-IMG, tas napalitan ng ibang era. So feeling ko season lang naman to. Kumbaga, hindi naman buong taon, buong decade, ganyan. Nag-iiba-iba talaga siya. Nagkataon, ito lang siguro yung naabutan nyo. Or ito na tayo ngayon. Diyan yung tugon ng flashbacks. Yan. Diba? May nagkakaroon, minsan may taon na, may edition o may taon na parang hindi ka satisfied. May edition na may taon na satisfied ka.
Tapos babalik ulit tayo sa hindi ka satisfied. Tapos ngayon satisfied ka naman. So nagkakataon lang siya. Nagkataong naabutan nyo lang ganito or naabutan natin ganito. Pero malay nyo naman itong November or December sa Puerto Rico, malay nyo anong organization ngayon? Very fair. Parang nangyari sa Cosmo, di ba? First edition ng Cosmo, lutong-luto talaga. Hindi mo mahugot kung saan ang galing. Pero pagdating ng second edition, very fair sila. Alam mo kung bakit ganon. Same with Miss Grand. Minsan nangyayari siya. Pero may edition na parang very fair naman sila. So, ganun lang siya. Ganun naman siya. Sana ibalik na lang daw ang ibang crownings. Ibang crowns during Miss Universe Philippines. Hindi nga pwede, GPJ. Kahit wala na si Halu, parang ang direktiba pa din ng mismong Miss Universe, bawal. Hindi pwede. Bawal. Kaya yung kahit wala pa si Halu, umalis sila ng Binibining Pilipinas, 'di ba? In 2019, umalis sila ng Binibining Pilipinas. Kasi 2019 pa lang, gusto na talaga nila na separate pageant, walang kahalo. Ganun. Same with Nawat actually. Ang alam ko kaya rin umalis si Nawat ng BBP kasi gusto niya stand-alone talaga eh. Miss Grand Philippines. Ayaw niya na si Miss Grand nakahalo lang sa isa-isang pageant. Gusto niya bida. Ganun. Kaya sila nag-alisan sa BBP. Ayun. Same with, ano ba nangyari? Intercontinental, alam ko gusto rin nila ganun eh. Ayun. Hindi ko alam. Basta Jeff Cesar, hello. Wala po bang RHA? Wala po yung RHA guys sa Nakay ALB ang RHA eh. Nakay ALB siya eh. Kung may RHA sa Empire eh. Kuya mag-MU sana ulit si April next year. Hindi. Nakakapagod. Tsaka feeling may bibigay ba next year? Kasi kasi sa April, kung ibibigay kay April, dapat binigay na ngayon. Pero kasi ganito si Bea. Si Bea kasi talaga. Nakakapagod kasi. Feeling mo ba makuha pa rin ni April kahit bumalik siya next year? Last na ni April this edition. Yes. Kaya kahit anong crown na makuha niya, okay na yon. Tapos na yung pageant journey niya. Wala na siyang dapat patunayan. Napatunayan niya lahat. Pauline for next year, kuya. Tapos na rin si Pauline. Tapusin na natin ang era ni Pauline. Wala na rin siyang dapat patunayan. Ibigay na natin sa mga bago. Sa mga, alam mo yun, yung mga bago. Sino ba mga bago? Like for example, Eloisa. Si Eloisa kasi, yun, yung mga tipong hindi pa tapos. Yung mga girls ngayon, bigay na lang natin sa kanila. Sila naman, pero base kay Kuya Kenyong, base kay Kuya Kenyong, kay Ken, iiyak ang mga pageant fans. Bakit iiyak ang mga pageant fans? Tingnan natin. So, tingin mo bagay kay Pampanga ang RHA? Pwede naman, pero syempre, pwede naman, wala namang problema. Pero syempre, wala naman yung RHA sa Empire. Yeah. Magdadagdagan po ba crown ng title sa Binibining Pilipinas? Hindi ko alam. Kung magdadagdagan. Kumbaga new era na tayo ng MU page in the next edition. Yes. Yes. Kaya ako parang graduate na ako, diba? Parang okay na ako dun sa mga girls na niro-root nyo. Gusto ko naman ng bago, diba? Lagi kayo nag-root ng Ileana, Krishna, Pauline Amelings, or kung sino pa mga beauty queens. Gusto ko naman makita ng bago. Feeling ko tapos na tayo. Okay na tayo. Kaya nga ngayon, parang ang saya na Bea. Parang iba. Alam mo yung iba, hindi siya galing from ganto. Yun. Bea, di ba? Parang ang sarap na iba naman, bago, ganyan. Feeling ko itong mga girls na lagi nirurut, okay na tayo. Wala na silang dapat patunayan. Yun na yun. No? Patunayan nila yung lahat ng sarili nila, ganyan.
Kuya Carl, just a wild thought, paano kung isa lang ang pageant system sa Pinas tapos doon lahat ng crown? Actually, ganyan naman talaga tayo less dati, binibining Pilipinas, diba? Isang pageant system lang, binibining Pilipinas. Though may mutya, pero ang mutya, isa lang naman yung binibigay nilang title, Asia Pacific International. Pero the rest, binibining Pilipinas. And yung time na hindi pa masyadong circus ang pageantry, kasi konti pa lang yung pageant, nasa binibining Pilipinas talaga lahat. So kung ngayon, isang pageant system, tapos sa sobrang dami ng titles, hindi na talaga siya uubra. Kasi sobrang dami ng mga titles ngayon internationally. Kung iisang pageant system, magkakagulo. So, hindi siya uubra. Uubra siya yung isang pageant system dati, pero ngayon hindi na. So, hindi talaga pwede. And syempre, ang usapan kasi dyan, pera. Ganyan. So, hindi talaga siya uubra na ngayon. Pero dahil nga sabi mo, wild thoughts lang naman, paano kung isang pageant system ngayon, hindi pa rin talaga uubra. Magulo. What are your thoughts about Sultan Kudarat daw? Sana muna, runner up muna, tapos balik na lang ulit. Na mas polish. Pero kung bibigyan siya ng ibang titles or ng kahit anumang corona ngayon, okay lang naman. Wala namang problema. Pero kung runner up position, okay lang din naman. Siguro yun muna yung least na expectation ko, runner up post. Boink! Carl, bukod kay Pia, Kat, at Atisa, sinong MUPH ang talagang sinubaybayan mo? Oo nga, no? Pia, Kat, at Atisa, sinubaybayan ko talaga. Kasi si Pia, nakatatlong try eh. 2013, bet ko na si Pia. Kaya sinubaybayan ko siya sa mga sumunod na taon. Si Kat, 2016 na pa doon na sa Miss World. Kaya 2018, sinubaybayan talaga natin. Atisa, 2018, sinubaybayan na talaga natin. Oo, tama. So, sino pa daw bukod sa tatlo? Yung talagang hook ha? Wala na ata, parang sila na lang. Yung parang hook na hook, yung parang ang inspirational nila, wala na ata. Kasi the rest parang dumaan lang eh. Parang dumaan lang, season mo yan. Ay siguro baka ngayon si Bea. Si Bea Windorski. Kasi parang napaka-genuine niya tsaka ang authentic niya. Di ba sabi ko nga, nakakausap ko siya ng mga pre-pageant. Iba yung pakiramdam ko sa kanya. Tsaka yung kwento niya nga, ganun, inspirational din. Tingnan natin kung hanggang saan mapupunta tong pagiging fanis natin. Pero para dun sa tatlo, Pia, Kat, and Atisa, parang sila nga lang. Oo, kayo ba? Sino ba? Kayo ba? Sino ba sa inyo? Yan, MMD ang mga sagot nyo. Yan, MMD ang mga sagot nyo. MMD and Bea. Okay, Megan daw. Megan. Yung tipong yung tipong obsessed ka. Yung as in obsessed ka, yung parang sa-search mo lagi kung anong ganap nila sa buhay. Yung ano na kayang ganap niya? O ano na kayang ginagawa niya? Yung parang ganun ang nakakatuwa kay Bea, fits siya for both Trump and IMG. Actually, oo, Shosho. Ayun nga yung lagi ko nga sinasabi, yung mga nag-perform, kung perform lang talaga nung Sunday or nung Saturday, dun sa tatlo na pinagbangga, Bella, Bea and April, BBA, parang si Bea yung pangatlo. Kasi parang feeling ko, kung perform, talagang ginagawa lahat ni April tsaka ni Bella. Talagang nagka-theatrical moves sila eh. At sin theatrical na yung mga moves nila eh. Lahat umi-eksena sila, di ba? Pero si Windorski tumatayo lang talaga, tapos yun na yun. Iba talaga yung universal appeal niya. Yung universe appeal, pang Miss Universe talaga. Yung kahit anong gawin niya, siya talaga yun. Kahit sabihin natin pangatlo lang siya dun sa tatlo, siya talaga. Iba talaga kasi yung universe appeal niya. Kaya kabuti na lang talagang itong Miss Universe Philippines Organization, hindi na nag-experiment pa or sumubok pa na ito na lang kasi ito yung perform talaga or ito na lang. Kaya pagdating niya sa Miss Universe,
magaan siya subaybayan kasi matatakot talaga lahat ng dapat matakot sa kanya. Kaya, yun. Atisa forever, sabi ni Teresio. Ayan, nakamove on na ba kayo kay Atisa? Actually, yung introduction ni Atisa nung Saturday, lagi ko naka-Sunday. Yung Saturday, nakinilabutan ako. Yung yung silhouette pa lang ng gown niya. Yung silhouette pa lang ng gown niya, nakakilabot. Tapos bilang umano siya, lumakad. Kasi yung ilaw kasi, nire-replay ko nga yun kahapon eh. Yung ilaw kasi, yung ilaw. Tapos siglang yung silhouette ng gown niya. Kinikilabutan ako. Tapos, hanggang ganda. Tapos bilang salita siya na, "Welcome to Miss Universe." Tapos nakapanood ako ng mga edits. Inedit yung boses niya na host nung Ghost Fighter. Nakakatuwa. Pero yun, nakakilabo talaga. Yeah, Tisa forever. Anong akala ko hindi mo bet ito nga, marami kasing ito sabi ni Vic. OMG, akala ko hindi mo bet si Bea. Anong hindi mo bet si Bea? Simula nung nag-live tayo, simula na nag-umpisa yung Miss Universe Philippines, si Bea na yung lagi kong inaakit, nasasabihan pa ka akong bias. Oo, bias, kasi siya yung favorite mo, kaya nga bias, diba? Sinong bias mo? Sinong favorite mo? Siya nga kasi. Bakit siya? Kasi siya nga yung masarap makita sa Miss Universe stage. Kaya lagi kong Bea ng Bea. Lagi kong bukong bibig si Bea, di ba? Kaya nga ako lagi sinasabi, bias. Kasi nga, siya yung masarap makita sa Miss Universe Philippines stage. Ganon. As in, ganon. Lagi ko pa sinasabi, bihira lang tayo makakita ng ganyan. Once in a blue moon yung ganyang pagmumukha, yung ganyang prototype, ganyang itsura. Hindi, bihira talaga, hindi. Ganyan, lagi ko pa sinasabi. So sabi sa akin, bias, ganyan. Tapos yung huli kong review, sinabi naman sa akin, galit daw ako kay Bea. Yung huli kong review, sinabi ko lang naman, yung nakita ko sa live. Kasi yung nakita ko sa live, ang talagang, pak ng performance talaga, si Bella tsaka si April. Talagang, ang dami nilang ginagawang move para mapataob yung want to be it. Pero hindi talaga nila mapataob si Bea kahit tumayo lang. Kaya, yung nakita ko nung Saturday, parang pangatlo lang talaga siya kasi wala siyang ginagawa. Nakatayo lang siya, gumagano lang siya. Pero hindi nila matibag-tibag. Kaya yun. So, na-misinterpret to iba nakapanood nung review ko kasi nga akala nila, hindi ko daw bet si Bea. Sinabi ko lang naman yung na-obserbahan ko doon. Pero si Bea talaga, yun nga. Kaya, yun. Satisfied naman tayo. Sana magbalik si Krishna daw sa MUPH. Gusto nyo pa ba? Ako kasi parang feeling ko pag may ibang girls ulit na sumali dyan, parang, kaya for example, ito si Bea. Wala naman mag-aakala na bilang sumali si Bea, no? So pag may nakita ulit tayo ibang newbie na parang feeling natin okay din to, baka mag-switch din yung attention natin sa kanya. Gets nyo ba yung sinasabi ko? Kaya nga yun yung sinasabi ko, parang okay na ako dun sa mga girls na may napatunayan na wala na silang dapat patunayan. Mag-lean forward na tayo dun sa mga bago. Gets nyo ba? Or for example, kunyari, nandito si Bea, biglang nandito rin, kung sumali si Iliana, for example, sumali si Iliana ngayong taon. Sa tingin nyo, sino mananalo? Iliana versus Bea. Sino yung gusto nyo makita sa Miss Universe stage sa Puerto Rico? Iliana versus Bea, diba? Yun yung sinasabi ko. Kaya yung mga girls na lagi yung sinasabi, hindi siya talaga sure win. Baka mahirapan din. Depende sa mga kasabay na bago. Kasi nga, nag-i-evolve tayo every year. Nagpo-progress. Nag-i-evolve. Gets nyo? Nag-i-evolve. So, yung mga girls na niroroot nyo from 2022, 2023, 2021, 2020, pwedeng hindi na rin siya. Pwedeng hindi na siya. Ngayon, kung siswertihin siya, pwedeng siya. Siswertihin siya, depende sa kasabay niya. Paano kung nakasabay mo nga, kunyari ito si Bea, na talagang always commands attention. Ganyan. So, paano tayo? Kaya yun yung lagi kong sinasabi. For example, Atisa Manalo na lang in 2024. Bumalik siya after 26. Who would have thought Atisa Manalo matatalo? Diba? Yung parang, inabangan siya for 6 years, tapos bilang natalo siya. Kaya parang hindi mo siya masabi. Pero ayun nga, pero wala naman masamang try. Sige, kung gusto nyo sumubok. Gusto nyo sumugal, pwede naman. Pero yun yung sinasabi ko lagi, depende yan sa makakasabay. Dark horse daw kami, Gin.
pwede. Quezon Province, pwede din. Dark Horse, Camiguin, Quezon Province. Yeah, dalawa sila. Kasi na-penetrate nila yung top 15. Camiguin and Quezon Province. However, ang nangyari sa dalawa, matitindi rin talaga kasi yung mga nakasabay. For example, Quezon Province, sinanwich siya nila Union tsaka ni Bella ni Taguig. Sinanwich siya sa evening gown. Si Camiguin, sandwich din ni Tarlac. Si Camiguin, sandwich ni Tarlac tsaka ni Bella Ismael. Imagine niyo kung wala tong mga to, wala si Bea, wala si Bella, or even si Marian Arellano, baka nakakuha ng crown tong mga to, si Quezon Province tsaka si Camiguin. So yun yung sinasabi ko, depende talaga sa makakasabay mo. At kung talagang para sa'yo talaga. Sino po new owner ng MGI? Yun nga po ang pinag-uusapan natin kanina. Wala pa namang confirmation pero based nga sa balita, yun na nga po. Sa inyo na nang galing, yun na nga po. Kasi ayoko naman pangunahan pero kung nagbabasa ng mga social media, yun na nga po. Thoughts mo kay Tarlac? Wait lang guys. Thoughts mo kay Tarlac, masaya ako kay Marian. Actually, masaya ako kay Marian. Unang-una, genuinely happy, authentic na masaya ako kay Marian. Kasi nga, sa lahat ng mga girls na nag-uumpisa pa lang tayo sa Miss Universe, siya yung una kong nakaka-interact, nakaka-communicate. Tapos, nung umusad tayo, sabi natin, malakas siya. Pero nung palagitnaan na, medyo nawawala na siya. Pero yung mga tumatagal na ulit yung competition, bumabalik na siya. Masaya ako na na-redeem niya yung sarili niya, na nabigyan siya ng chance, kahit sabihin natin na maraming mga nagbabash sa kanya ngayon, maraming mga nagsasabi na dapat hindi siya yung umusad. Pero masaya akong binigyan siya ng chance. Kasi nga, sabi rin naman na atin dati, mahirap din naman makita yung ganung caliber. Diba yung parang ang lagi kong nun kay Marian? Lagi kong sinasabi, mahirap makita yung ganyang caliber. Minsan lang din yan. Yung Pinay na Pinay, tas ang tangkad. Tas ang ganda. Yung very Pinay ba? Yung pag nasa international stage siya, alam mo siyang Miss Philippines siya. Kasi mukha talaga yung Pilipina. So, yun yung lagi kong sinasabi. So, masaya ako ngayon na talagang na-recognize siya. Kahit sabihin nating nawala siya, pero na-recognize pa rin siya. Kasi very, very authentic, very true. Tsaka, hindi atichona. Mamimiss ko daw si Monica, sabi ni Chino. Yes. Pwede pa ba si Atisa sa Miss World? Pahinga na din. Pagpahingahin na natin, Bakit niyo ba pinipilit? I mean, wala namang problema kung gusto rin naman ni girl or kung gusto nyo. Pero parang feeling ko talaga iba naman. Hindi naman natin kailangan lagi manalo na lagi every year kailangan makuha natin yung crown. Every year kailangan Philippines, hindi naman kailangan ganun Ako gusto ko yung talagang gusto ng girl talaga hindi dahil napilitan lang siya Gusto ko yung hindi nirally yung girl. Na girl, sali ka kasi gusto ko ng mga pageant fans. Gusto ko yung talagang gustong niya yung ginagawa niya. So regardless kung sino siya, basta masaya sa ginagawa niya, go na. Jebski, diba? I don't get the bashing kay Tarlac. Very deserving naman. True. Tsaka masarap siya makita sa international stage, si Marian. Kasi nga, diba, yung caliber. Ang tangkad, ang laki, Pilipinang-Pilipina. Pagdating niya sa international stage, mukha talaga siyang Philippines. Yun yung gusto nyo, diba? Gusto nyo Pilipinang-Pilipina. Laging sinasabi, dapat Pilipina naman. Tama na sa mga Hafiz. Ito yung perfect representation ng very Pilipina. Tas ang tangkad pa. O sasabihin, yung Q&A mahina. Hindi naman na laging, kailangan talaga kuda-kuda. As long na ano mo yung sarili mo na papaliwanag mo ng husto. Na bibigay mo yung thoughts yung gusto mo sabihin. Nakakapagsalita. Hindi naman blanco si Marian. Okay na yun. Hindi naman nanayo katulad nung kailangan. Kasi kasi tayo lagi kay Catriona Gray Catriona Gray standards. Blah, 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 blah. So, nakakapagsalita, okay na yun. Sign daw si Fatima Alsoed. Actually, gandang-ganda ako sa kanya. Pero, ayun nga, kagaya ng sabi ko kanina,
siguro tapos na rin talaga yung era niya. Kasi Fatima Al-Sawed is from 2016 din. Halos magkabatch sila ni Imelda. Feeling ko natapos na din talaga yung time at era niya. Ayun. Sino magka-crown sa winner ng MGI All-Stars? Wala. Kasi inaugural nila. Baka sinawat. Sabi ni Boink ulit. Sa simula ng media G ni Bea W. Ang ganda ng outfits, but iba pa rin ang ganda Barbie at all. True. Pagdating niya sa Miss Universe, hindi tayo mahihirapang ipagtanggol si Bea. Na-imagine niyo ba yung ganda niya? Mukhang yung ganda niya parang hindi magbe-blend. Kasi hindi naman yung ganda niya, hindi naman gandang Latina eh. Yung ganda niya parang European na ganda. Kasi nga half siya eh. Half polish ba? Polish ba si Bea? Pero yung ganda niya, hindi naman talaga European, hindi rin Latina. Kaya iba talaga yung mix ng Filipino, no? Filipino blood. Kasi talagang hindi siya magbe-blend. Imagine niyo yung mga kalaban niya sa Miss Universe. Tapos siya. Imagine niyo na ngayon. Di ba parang hindi siya magbe-blend? Kaya ang ganda talagang representative. Kaya buti na lang talaga nakita yon or na-realize ng organization ngayon. Kumbaga pwede siya magustuhan ni Raul. Di ba si Raul? Alam niyo naman si Raul. Pwede siya magustuhan kasi nga beauty. Yung beauty, elegance, ganyan. Tapos nakakapagsalita. Ganun. May passport. Kasi di ba sabi ni Raul, kaya doon kinoronahan si Mexico kasi ready na mag-tour. Kaya nga di ba si Cote d'Ivoire, hindi na koronahan. Kasi nga, hindi powerful ang passport. Si Bea, USA passport, USA passport, Filipino passport. Powerful. Kaya parang lahat ng bebete ni Raul, nasa kanya na. Diba? Kaya parang madali na. Madali na para kay Bea. I mean, bahala ka kung gustuin mo, hindi mo gustuin. Bahala ka, basta binigay na namin sa'yo. Binigay na namin yung pwede mong magustuhan. Bahala ka. At saka may Australian passport din ba siya? Yun, di ba wala ka na mapipintas? Kaya hindi na siya madaling, hindi na tayo may hirapang ipagtanggol sa November, sa December. Tapos talagang masisindak. Di ba takot nga ngayon ng mga Latin? Tsaka ang Thailand. Shaking na sila ngayon kasi hindi na nila alam kung sino yung papadala nila na pwedeng humabol sa Philippines. At nakakatuwa pa doon, from Atisa Manalo to Bea, ang lakas ng mga representative natin, no? Kasi yung time ni Atisa, yung nanalo si Atisa, napaisip din ako, sabi ko, sino pa yung susunod kay Atisa? Yung parang feeling mong gusto ng lahat, people's queen, gano'n. Sabi ko, meron pa ba? Sino pa ba? Meron pa ba? Kaya pa ba? Gano'n. Tapos, yun, bilang ito si Bea, di ba? Meron pa pala talaga, no? Kaya, next year, tingnan natin ulit kung sino. Para sila ng handler ni Tel. Thoughts about sa wildcard na Iligan na sagot na natin kanina. Yes, bumalaga siya. Bigay na bigay ko rin kay Iligan tsaka kay San Juan La Union. Kasi performer talaga sila. As in, ginawa talaga nila lahat. Napapansin ko na sila nung Aqua pa lang eh. Hindi lang talaga sila pinapansin eh. Pero talagang ginawa nila lahat. Buti daw nakapasok sa Marian. Yes. Ito naman si YD. Sabi ni YD, aminin mo, hindi mo bet sila Union before. Kakasabi ko nga lang kanina, YD. Simula na nag-live tayo, yun ang best ko na inaakit yan si Bea. Lagi ko nang inaano yan. Hanggang sa lagi pa akong sinasabihin na bias. Well, every year naman, kahit yung kay Atisa, kailan ba ako nag-umpisa magganto? Kasi nagko-content na ako 2020, pero hindi naman tayo gantong ka-involved, ka-obsess, or even kayo. Pero yung kay Atisa palang lagi sasabihin, bias. Well, ganun talaga. Kaya nga favorite mo sila, personal favorite. Pag may personal favorite ka, yung number 1 doon, bias mo talaga yon. Kaya nga bias, ibig sabihin favorite. Ganun talaga, YD. And YD, kung hindi ka naman nakatutok dito lagi, hindi mo rin talaga maintindihan. Kung bigla-bigla ka na lang nag-comment dyan, bigla-bigla na lang akong lumitaw sa'yo, hindi mo talaga maintindihan yung pinagsasabi namin. Kaya wala na akong i-explain sa'yo. Kailan ata babalik ang MUPH sa Laguna? MUPH sa Laguna.
Speaking of Laguna, tiga Laguna pala ako. Born and raised sa Laguna. Kaya proud na proud ako sa mga Laguenyas. Iba din ang support ko sa mga Laguenyas. Pero pag yung Laguna talaga, hindi ka usad-usad, di ko naman laging inaano eh. Di ko naman laging inaakyat pag wala talaga. But yeah, oo nga no. Abangan na lang natin si Eloisa. Let's see, kasi parang simula nung new era, sa mga Laguenya, sa mga Laguenya, Laguense, ano bang tawag sa amin? Sa mga taga Laguna na beauty queen, parang si Eloisa pa rin talaga yung ano ko. Top tier. Oo, si Eloisa. After Leren Bautista, si Eloisa na yung nakita kong parang, ano, ang sarap ilaban sa international. Kaya sana bumalik pa siya. Pero pag bumalik siya, sana talagang pulido na. Para lang April Smith. Nagagalingan ka ba kay Ian as Pasarela instructor? Oo. Tsaka, hindi na natin maalis kay Ian. Yun si Ian ang nag-umpisa ng mga ganyan. The rest, para mga anak na lang niya na inidolize siya. Siya yung new era. Kuya Carl, any thoughts ba kung bakit si Neva Ecija didn't make it? Ay, nasagot ko na yun kanina. Bakit daw? Hindi talaga mahugot. Hindi talaga kaya. Kaya sabi ko nga kanina, di ba yung mga wild cards? Kasi sa wild cards na lang siya papasok. Maswerte siya kung pumasok siya sa sponsor. Pero hindi siya nag-sponsor picks kasi nga walang sponsor na pumili. Kung wild card, pipiliin siya ng wild card kung kaya ng performance, pero hindi talaga kaya. Kasi sabi ko nga kanina, sino ba yung nag-wild card? Luciana Laguna, nandiyan na yan. Number 1 na yan sa wild card. Ayan yung sobrang predicted sa wild card. Si Cotabato Province at Summer Island nag-wildcard sila. Hindi mo rin maaalis sa kanila yon. Si Summer Island, sobrang likable niya. Kahit sabihin mong mediocre yung performance, likable siya. Cotabato Province, performer siya. However, hindi na talaga nahugot. Kaya nag-wildcard siya. Ngayon, dalawa na lang. Iligan, tsaka Santo Tomas La Union. Sobrang performer din ng dalawa, hindi lang talaga napapansin. Kung ikukumpara may mga performances ng limang yon kay Nueva Ecija, hindi talaga hayang hugutin. Kaya ayun yung sinasabi natin lagi na kahit ano palang tangkad, pero kung wala talagang performance or X factor, hindi pala talaga kayang hugutin. So yun yung reason. Pero maganda naman sa kanya kay Nueva Ecija, pwede pa siyang bumalik. Balik lang siya kasi sobrang ganda or laki ng potential niya. Actually, pang Miss World nga siya. Sana mag Miss World siya eh. Ano lang yun, training lang yun. Training lang, as in training. Ang laki ng potential niyan sa ALB Circle of Pageant. Mabebetan niya ni ALB, yung ganyang ganda. Balik siya doon. Opinion daw sa gown ni Zesta. Opinion sa gown ni Zesta, hindi ako fan nung sinuot niya nung finals. Pero ayun nga sabi niyo, yung requirement kasi, nagbaba daw ng requirements na no bids, minimal bidding, ganyan. So hindi ko alam kung ano yung totoo kasi Sultan Kudarat, grabe yung biddings eh. Even Bea may mga bids eh. So hindi ko alam kung ano yung totoo sa kanila. Pero yun nga, tapos na rin naman na tayo, may top 7 na. Tsaka kahit feeling ko naman, kahit naman ibang gown yung suit ni Zesta, mahirap nang pataubin yung 7 na pumasok. Kasi high caliber na talaga yung 7, as in sobrang high caliber nila. Thoughts sa mga previous interview ni Bea, hindi ko pa po napapanood. Dadaanan ko lang dito sa FYP. Nakikita ko lang masyado siyang masaya, amiable ang itsura. Masaya naman, magaan. Nakinom lang ako. Magtutours na ako. Bakit wala nang ibang crown? Sunday nga ni. Prediction sa ibang round. Hindi ko nga ni alam. Naguguluhan nga din ako, diba? Sabi nga natin, 6 na lang yon, pero ang gulo-gulo pa. Hindi mo pa malaman kung sino pang ipipwesto mo, diba? Kaya, yeah. Abangan na lang natin sa Sunday. Ay Kanyalak is back, sabi ni Reyna. Ay Kanyalak from Thailand. Hindi. Bea pa din. Mahirapan pa rin silang pataubin si Bea. Oo. Sino pa mang ilalaban ng Thailand? Feeling nyo, mahihirapan pa rin sila, no?
Kasi yung ganda ni Bea, ganun yung ganda na obsess sa mga Thai. Ganon, di ba? Yung obsess yung mga Thai, na ganun ganda. So, yeah, mahirapan pa rin sila. Jazzy, hindi din. Si Prau, hindi din. Si Prau nga, ilang ulit na rin niya nakapag, MUT. Hindi din. Feeling ko, hindi din. Pero tingnan natin, kasi itong mga Thai, nag-i-evolve yan eh. Pagdating nila ng Miss Universe stage, nag-i-evolve sila. Feeling ko din natapos na sila kay Vina. Si Vina yung pinaka-people's queen nila eh. Kaya tama talaga, nagsagupaan sila ng Vina tsaka si Atisa. Kasi si Atisa yung sa atin, counterpart na si Vina. Tamang-tama talaga nagsagupaan sila. So, feeling ko natapos talaga sila kay Vina. Same with us na natapos kay Atisa. Kaya, new era na din sila. So, tingnan natin. Sige. Hirap na hirap daw ang mga kapitbahay. Yes. Sana mag-heels mataas si Bea. O nga no, para talagang, kasi 5'11 si Bea eh. Tapos magiging 6-footer na siya, no? Pag nag-heels siya. O siya, magdadalawang oras na ako. Pero guys, again sa Sunday, abangan natin ang The Miss Philippines Crowning. The Miss Philippines Crowning and The Miss Philippines Crowning, live siya sa Playtime. Yes, YouTube channel, di ko lang lamang time. Pero baka siya, 7, 8, ganyan. Yan, para matigil na rin ang inyong mga tanong kung sino ba yung mga ganyan, ganon. Kasi 6 na nga lang yun, nahihirapan pa tayo rambulin. So ayan, bukas Sunday na natin malalaman kung sino. Supra, Charm, Eco, Cosmo, kung may first runner-up, second runner-up, yun na yun, tingnan lang natin. Yeah, exciting. Yeah, sabi ni Rika, nag-aagawan si April tsaka si Bella sa Supra. Yes, exciting no kasi magiging Supra, no? At malay dyan, biglang may may mga twist or surprise sa Sunday. Kasi kanina pa kayo nagko-comment dyan kung may MGI. Malay natin, may MGI. May MGI pala sa Sunday, no? Bilang in-announce na yung MGI, no? So, ayun ang abangan natin sa Sunday. So, yeah guys, papaalam na ako kasi naka 2 hours na ako. Thank you so much. Babalik ulit tayo sa weekend na after ng announcement ng The Miss Philippines. Thank you so much. Bye-bye, 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 bye-bye. Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru Carl Loyola.